Let us continue to worship the Lord. Bless the Lord, O my soul. Yes, God. Before we hear your word, let your name be blessed for our lives. Oh, bless the Lord, O my soul. Oh, my soul. And worship His holy name. Sing like never before, and all my soul I worship your holy name. The sun comes up. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul I worship your holy name. And you're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord of my soul, bless the Lord of my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul I worship your holy name. And I worship your holy name. Sabay-sabay po tayo. Lord, I worship your holy name. O this time, tayo po'y sama-sama manalangin.
Hilingin natin sa Ama na makapangyarihan sa lahat, na maipaunawa sa atin ang salita ng Diyos na ating maririnig, maintindihan na mabuti, may sa puso, at maging buhay po natin ito. Ang pagkilos ng Kanyang banal na Espiritu Santo sa mga atin, mula sa umpisa hanggang sa matapos, as we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!" Ama namin Diyos, kami pinumalapit, Panginoon, at patuloy na hiniling na malayang kumilos ang iba ng Espiritu Santo sa aming kalagitnaan, sa pamamagitan ng mga salita na aming maririnig. Father God, let these words be an encouragement, be a strength, O God, in our spirit, in our soul. Kaya, Ama, ng mga salitang ito ay maging kaganapan sa buhay ko ng basa sa amin habang kami nananampalataya sa iyo. Marinig namin ito bilang katibayan ng aming paglilingkod, ng aming mga pananampalataya. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoon Diyos, na maiwalay sa iyong presensya. Kaya ako kumilos at mangusap ka sa amin, Panginoon Diyos. Kaya, Mama, na ikaw lang mga madadila namin at bukas na mapapuriyan sa aming mga buhay. At nananahan kami sa iyong kapangyarihan, nananahan kami sa mga bagay na gagawin mo sa buhay ng basa na sa amin. Wala kaming magagawa na kami iwalay sa iyo, Panginoon Diyos. That's why we ask for your guidance. We ask for your guidance, O God. Panginoon, ayaw mo, Mama, na ikaw lang mga maghalit kuluwa sa amin. Mula sa umpisa hanggang sa matapos, ikaw lang ang aming pinapanaligan. Salamat po, Panginoon. Father God in heaven, thank you so much, Lord, for this wonderful day. Thank you for allowing us, Lord, to have this worship service. Thank you for our strength. Salamat po sa aming mga buhay, hininga. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa aming mga buhay. Ang aming pagtayo ngayon, ang aming paglapit ngayon, ay hindi nagkataon, kundi di pawang kalooban mo, aming Diyos. That's why we ask, O Lord God, na ikaw lamang ang kumilos at nagpala sa amin. At naniniwala kami, aming Diyos, na pagpapalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang mga ikapu at handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik at nagumapaw na pagpapala sa kanila. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You may all be seated. Upo na po tayong lahat. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos sa umagang ito. Muli po tayong nagkasama-sama at nagkatipon-tipon upang mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sa umagang ito, buksan po natin ang ating mga kasulatan sa isang bersikulo po na ating pag-aaralan. Sa Matthew chapter 25, verse 45. Matthew o Mateo, kabanatang 25, talata po ay 45. Matthew 25:45. Isang verse lang po yan na ating pag-aaralan sa umagang ito. Shall we all read our verse for today? Sabay-sabay po tayo. Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Amen. You did not do. Matthew chapter 25 have three topics. Mayroon pong tatlong bagay na pinapag-aralan po sa Mateo kabanatang 25. Actually, from Matthew 21, 22, 23, 24, and 25, yan pong 5 chapter po na yan ay mga huling pananalita ng ating Panginoong Yesus, especially to His disciples, before He was crucified and died on the cross. Yang pong 5 chapter na yan ay napakahalaga po sa Biblia sapagkat alam natin na mayroong ibig sabihin ng Panginoon why He has to share this word of God, this word of encouragement to His disciples, to the people of Israel who hears, and to those who follow Him, lahat po ng mga sumusunod sa Kanya.
Pero particularly, dyan po sa Matthew chapter 25, nakalagay po dyan yung about the parable of the 10 virgins. Wherein, na nakalagay doon, alam natin yung storya na yon na may 10 dalaga, 5 matalino, at 5 mangmang. At yung 5 matatalinong dalaga ay, at yung 10 dalaga na yon ay madala-dala po silang ilawan. Tandaan po natin, ang tradisyon po doon sa Israel, kapag ikakasal po ang isang babae, ay nagkakaroon po sila ng tinatawag na 1 taon na paghihintay. Amen. Sa kanilang lalaking pakakasalan. At ang sabi doon ay kailangan yung babae po ay manatiling dalaga hanggang sa muling hanggang sa pagdating ng kanyang kasintahang lalaki upang siya ay pakasalan. At yan po yung parable na yan na binabanggit sa atin. As they wait, habang sila po naghihintay doon sa kanyang lalaking pakakasalan, ay nagdala po sila ng ilawan. Dahil hindi nila alam kung kailan darating ang kanila pong pakakasalang lalaki. Kaya naman, nag-aabang po sila at kasama na po doon yung tinatawag na panahon ng pagdilim. At sa panahon ng pagdilim, ay kailangan po silang mayroong ilawan. At nakakatawang isipin na ito naman pong 10 dalagang na ito ay may dalang ilawan. Pero bakit tinawag po na mangmang yung 5 at matalino yung 5? Sapagkat nakita natin yung 5 dalaga, hindi lang ilawan ng dala, kundi meron silang dalang reserba na langis. Samantalang yung 5 dalaga naman, may ilawan, pero wala na po silang langis na dala. Kaya, ibig sabihin, kung ano lang po yung laman-laman ng kanilang mga ilawan, sapat na po yun para sa kanila. At pagkatapos nun, ay wala na po silang reserba. Pero ang problema, hindi nila alam kung kailan darating yung kanilang lalaking pakakasalan. Kaya nga hanggang sa dumating ng hating gabi, yung lalaking pakakasalan po nila, ang sabi po sa talatang yan, hindi na po natin babasahin. I'm just telling to you what happened. Ano nangyari? Nang paparating na po yung lalaking pakakasalan nila, nauubusan na po sila ng langis. Kaya anong nangyari? The 5, yung limang mangmang na dalaga ay humihingi ng karagdagang langis doon sa 5 dalaga. Pero ang sabi nila ay sapat na ito para sa amin. Mas maganda ang gawin ninyo, kayo lumabas at bumili ng langis para meron din kayong reserba. Alam niyo po itong mga dalagang ito, umalis din at bumili. Pero ang problema, nang dumating ang kanilang lalaking pakakasalan, wala sila. Ano pong nangyari? Pumasok na po sila doon sa pigingan, sa kasalan, at isinara yung pintuan. So, ibig sabihin na late po sila, hindi na po sila umabot doon sa kasalan. The second parable, which is the parable of the talents, na sinasabi doon na mayroong pinagkatiwalaan yung isang tagapangasiwa. Bago siya umalis at maglakbay, ay binigyan niya po ng mga talento yung kanyang mga alipin. O sabi niya, ito naman, yung isa para sa iyo, ikaw naman bibigyan kita ng 2, ikaw naman bibigyan kita ng 5. No? So ang nangyari po, habang naglalakbay po yung kanilang Panginoon, sila na po ang bahala doon sa talento na meron po sila. Ano pong nangyari? Yung 5 talento po, biglang dumating po yung kanilang Panginoon, at yung alipin na may 5 talento, ibinalik po yung 5 talento doon sa kanilang amo at sabi niya, Panginoon, ito na po yung 5 talentong ibinigay ninyo at ito naman po yung 5 talento pa na kinita noon. So, ibig sabihin, 10 po yung ibinigay niya. Sabi niya, mabuti, tapat, at mabuting alipin. Amen? Sabi niya, dahil naging tapat ka, pamamahalain kita. Tapos lumapit po yung yung may 2 talento, ang sabi po nung alipin, may 2 talento, Panginoon, narito na po yung 2 talento na ibinigay mo sa akin,
At ito naman po yung 2 talento na kinita po nang ibinigay mo sa akin. Mabuti at tapat na alipin. Dahil napagkatiwalaan kita sa maliit, pagkakatiwalaan din kita sa malaki. Ito na po yung pinagkatiwalaan ng isang talento, lumapit sa kanyang Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, nalalaman ko na ikaw ay isang mahigpit na Panginoon. Inaani mo ang hindi mo itinanim at kinukuha mo ang hindi iyo. Kaya naman sa takot ko, Panginoon, narito ang iyong isang talentong ibinigay sa akin. Amen. Ito po'y aking ibinaon at itinago para pag sa iyong pagbabalik, ay meron ako maibigay sa iyo. Nagalit ang Panginoon sa kanya at sinabi, bakit hindi mo ito, alam mo na pala na ako'y mahigpit, bakit hindi mo ito inilagay sa bangko upang ito ay tumubo? Ang sabi sa kanya, kunin ang taong ito, ang lahat ng nasa kanya ay kunin at ibigay sa mayroon. At siya ay paparusahan ng walang hanggan. Nakakalungkot, Kasi kung titignan po natin, yung isang talento na ibinigay sa kanya, akala niya sapat na yon na pangalagaan niya at itago. Walang kinita. Mahigpit yung Panginoon niya pala. So, that is the parable of the talents. And then, doon naman po sa talata na binasa natin sa Matthew chapter 25, sa huli pong mga talata naman po, ito po yung tinatawag na final judgment. Ano po yung nakalagay dun sa final judgment? Sabi niya, darating ang araw, sa muling pagparito ng ating Panginoon, ay magsasabi siya at pagkahiwalay niya na yung tupa at yung kambing. Amen? At sasabihin po ng mga nasa kanan, sasabihin po ng Panginoon doon sa kanan, ng mga nasa kanan, sabi niya, ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain. Ako'y hubad at walang maisuot. Ako'y inyong dinaramtan. Ako'y nagkasakit at nabilanggo. At ako'y inyong dinalaw at pinuntahan. Nagtanong po yung mga alipin, yung mga nasa kanan. Ang sabi po nila, kailan po kayo nagutom? Kailan kayo naging hubad? Kailan po kayo nagkasakit? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, anumang bagay na ginawa mo sa kaliit-liitan mong kapatid, ay hindi mo ginawa sa kanila, kundi ito ay ginawa mo sa akin. So, ibig sabihin, not knowing, ito yung napakahalaga. Sa ating pong pinapag-aralan ngayon, hindi nalalaman nung mga taong iyon na gumawa ng mabuti at gumawa ng kalooban ng Diyos na ang ginawa po nila ay hindi nila ginawa sa kanilang kapwa, kundi ginawa nila ito sa Panginoon mismo. Kinausap ng Panginoon yung mga nasa kaliwa. Ang sabi po doon sa nasa kaliwa, ako ay nagutom, hindi niyo ako pinakain. Ako ay nauhaw, hindi niyo pinainom. Ako ay naging hubad, hindi niyo rin ako dinamtan. Ako'y nagkasakit at nabilanggo, hindi niyo rin ako dinalaw. Kung sabi po ng mga nasa kaliwa, Panginoon, kailan po kayo nagkasakit? Kailan po kayo nabilanggo? Kailan po kayo nagutom? Kailan po kayo nauhaw? Kailan po kayo naging hubad? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, lahat ng bagay na hindi niyo ginawa sa inyong kalit-litang kapatid, ay hindi niyo rin ginawa sa akin. Yun yung kabuuan ng konteksto. Yun po yung nilalaman ng Mateo Kabanatang 25. Kaya kahit na po sasabihin po natin na isang talata lamang yung ibinigay ko sa inyo, which is Matthew 25 verse 45, but all the sense is there. Lahat po ng mensahe po ng Panginoon ay nandoon. Matthew 21, gusto ko lamang pong bigyan kayo ng isa pang pagkakataon para unawaan natin ang ating pag-aaralan. Sa Mateo 21, the whole chapter
Sabi doon, maraming pinili. Maraming hinirang ang Diyos. They were all trusted. Pinagkatiwalaan sila ng ating Panginoon. But, amin po ba, only few, kakaunti lamang yung napagkatiwalaan. Sa bandang huli, amin po ba, hindi na po sila naging tapat. At dumating sa pagkakataon, sila na pinagkatiwalaan, ang gusto po nila na sila na po ang magmay-ari. Mahirap yun, di ba? Yung pinahiram ka lang, tapos yung kukunin na ng may-ari yung pinahiram sa'yo, ang sabi niya, ba, hindi pwede. Akin to. Akin to. Kaya alam niyo po ba, sa talatang yun, sabi, yan na yung tagapagmana, yan na yung magmamay-ari, patayin natin. That's why they killed him. So napakasama ng mga tao, no? Grabe yung ginawa nila doon kung titingnan po natin, wala pong binabanggit na pangalan, wala pong binabanggit na anumang klaseng tao, pero makikita natin doon na kung maunawaan natin ang salita ng Diyos, malalaman natin kung sino ang pinatutukuyan ng Panginoon sa kanyang mga salita. Again, Matthew chapter 22, bibigay ko po sa inyo ulit yung the whole chapter. It is about the wedding feasts. Sa Matthew 22 noon po, isang mahal na hari, isang napakayaman at kilala. Nagkaroon po siya ng tinatawag na, magkakaroon siya ng malaking piging. At bago dumating yon, nag-send siya ng mga invitation. Amen. Lahat yon, binigyan niya ng invitation. Hallelujah. Pinakalat niya yung mga invitation. Alam niyo po ba na kapag ka meron pong isang handaan, at isa po kayo doon sa mga binigyan ng invitation, ano po yung palagay ninyo? Special kayo o hindi? Special, yes. Yung parang, feeling mo, lalo na kapag nakalagay po doon ay, you are cordially invited, and you have given 2 seats. Ibig sabihin, 2 upuan lang ang pwede. Amen. Kasi naman, pag inimbita tayo, nag-iimbita din tayo. Amen? Sabihin sa inyo, kumari, Mami, birthday ko sa linggo, punta ka. Amen. Hallelujah. Sama mo rin si pare. Amen. Ang masama po, si kumare, sinama si pare, sinama rin yung kumpare ni kumpare. At saka ni Mari ni Mare. Amen? Kaya nung dumating kayo, walang ginawa si Mari kundi nakadilat ng mata sa inyo. Bakit? Isang jeep kayo eh. Yung handa, para lang sa inyo. Kumbaga, paano naman yung iba? So kapag mayroong invitation, it is really, you're special. Pero ano nangyari po sa mga inibitahan? Pagdating sa Matthew 22, bago pa po yung feast na yon, ang sinabi nung maharlikang iyon, lumabas ka na at puntahan mo na yung aking inimbitahan. Nung pinuntahan niya po, ang sabi nung iba ay, bagong kasal lang ako. Hindi ako pwedeng pumunta. Honeymoon ko mamayang gabi, kaya sensya na. Sabihin mo dun sa nag-imbita sa akin, pasensya na. Honeymoon ko mamayang gabi. Lang nagawa. O sabi naman nung isa, ay, oo nga pala ngayon yung okasyon, pero kabibili ko lang ng baka eh. Yung baka ko na yun, kailangan isingkaw, kailangan sanayin. Pakisabi na lang doon sa nag-imbita sa akin, hindi ako makakapunta. Sa tingin niyo po, kung kayo yung nag-imbita at yung inimbitahan niyo po, hindi makakapunta, masaya po ba kayo o nalulungkot kayo? I think malungkot kayo. Sabi ng iba, hindi po lahat, pastor. Kasi meron ding nag-iimbita na masaya kapag hindi pumunta yung inimbitahan. Ay, salamat naman. Hindi siya pupunta. Lakas kasi kumain nun. Pero sa totoo lang po, kung ang imbitasyon po natin ay totoo, we feel so upset. Bakit hindi sila nagpunta? So, ibig sabihin, hindi ako importante sa kanila. Hallelujah. So, sa mga kinikwento ko po sa inyo, alam ko, naintindihan na po nating mabuti
on how the Word of God, kung bakit ang salita ng Diyos sa umagang ito ay, you did not do. Sa Tagalog po, hindi mo ginawa. Bakit hindi mo ginawa? Kompletuhin na po natin. In Matthew chapter 23 po, amen, ito naman po yung tinatawag na sila po ay nakiklaim na sila'y mananampalataya. Lahat nga po ng mananampalataya, magsabi ng amen. No, ito po yung mga mananampalataya. Sabi nila, Lord, I am yours. Panginoon, ako'y nananampalataya sa iyo. No? Ito ang sagot ng Panginoon sa kanila sa Matthew 23. Mga mapagpaimbabaw. Mga ipokrito. I'm telling you, Matthew 23 is not about unbelievers. It's about believers. Yes. Kung titignan po natin, sasabihin natin, di pastor, ang tinutukoy po sa Matthew 23 is Pharisees and Sadducees and scribes. Pero kung tatanungin po kayo, mga minamahal ko, bago dumating ang ating panahon, so sino po yung mga believers na sinasabi ng Diyos? It is the Pharisees. It is the scribes. It is the Sadducees. Actually, mas mataas na po yung kalalagayan nila sa atin. Why? Because they're already teachers. Hindi ka po pwede maging Pariseo unless you will study. Tayo po, bilang mga mananampalataya, hindi ko po kayo binababa ang inyong kalalagayan. Pero karamihan ng mga mananampalataya, when we became believers, when we became born-again Christians, andito lang tayo, hindi tayo nag-aral. Maaring nung nakarinig tayo ng salita ng Diyos, sinabi ng pastor, sinabi ng nangaral, kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo at tatanggapin mo si Kristo ngayon, ikaw ay magiging anak ng Diyos. And then you accepted and then you receive it. Sa Pariseo po, hindi. Hindi ka magiging Pariseo hanggat hindi ka mag-aaral. Dadaan ka sa pag-aaral bago ka maging Pariseo. Kailangan mong kabisaduhin, kailangan mong pag-aralan ng kautusan, kailangan mong alamin kung anong sinabi ni Moises, kailangan alam mo ang kasaysayan ng kautusan ng lumang tipan. Pag tinanong mo ngayon ng mga mananampalataya, naintindihan po ba natin, nabasa na po ba natin ang mula Genesis hanggang Malakay? 7 years ago, inutusan tayo sa church na ito na magbasa ng Biblia. Mula Genesis up to Revelation, nasaan na po kayo ngayon? Exodus pa rin. Kawawa naman tayo, di ba? So, ibig sabihin, kung ang standard na magiging Pariseo ay kailangang mag-aral, hindi tayo papasa. Kasi tamad tayo. Hallelujah. Buti na lang, hindi po yun ang standard ng Panginoon. Pero, ang sinasabi ng salita ng Diyos doon sa mga Pariseo, you are hypocrites. You are. Amen po ba? Mga ipokrito kayo, mga papagpakong imbabaw kayo. Ibig sabihin, hindi kayo totoo. Doon sa mga bagay na binanggit natin from Matthew 21, 22, 23, 24, and 25, maintindihan po natin kung anong mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Actually, hindi ko pa po nabanggit sa inyo ang Matthew 24. Nabanggit ko sa inyo Matthew 21, Matthew 22, Matthew 23. Pero ang 24, hindi ko po nabanggit sa inyo. Kasi po, yung Matthew 24, ito po yung pagkakataon ng mga alagad po ay nagtanong sa Panginoon, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? At alam niyo po ba, nung makita po ng mga alagad ang templo ni Solomon na napakaganda, ang sabi ng Panginoon sa kanya sa Matthew 24, alam niyo ba na walang matitirang bato sa kapwa bato sa templong iyan? I'm asking to you, sa tingin niyo po, ang tinutukoy ba ng Panginoon ay yung literal na templo?
Kapag sinabi pong bato sa kapwa bato, sino po ba yung tinutukoy doon? In 1 Peter, sino po yung tinatawag na batong maharlika? Kayo ay mga bato na sinasabi doon. Kayo ay parang mga batong maharlika. Sino po yung tinutukoy doon na bato? Tayo. It means that time will come if this is the standard of the Lord. Matthew 21, 22, 23, amin po ba, and 25, laktawan natin ang 24. Kung yan po yung magiging standard ng Panginoon, amin po ba, tungkol doon sa mga mananampalataya na hinahanap ng Diyos, hinahanap niya yung katapatan, hindi nasumpungan. Hinahanap niya yung mga taong inimbitahan, pero ayaw pumunta. Hinahanap niya yung mga taong nagsasabing mananampalataya, nasumpungan niyang mapagpaimbabaw. Alam niyo po ba yung salitang mapagpaimbabaw? Hindi totoo. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, hindi totoo. Peke. Amen? Hallelujah. Peke. Sabi ng mga tao sa sanlibutan, tsurba lang. Amen? Hindi siya totoo. Peke. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 24, time will come, walang matitirang bato sa kapwa bato. Yun ang masakit. Kung sa pagdating ng Panginoong Jesus, para tayo sana ikaunin at dalhin doon sa kanyang kaharian, pero kung wala siyang masumpungan sa atin, paano na mangyayari? What will happen to us? Instead that we will inherit eternal life, we will inherit eternal punishment. Ano ang dahilan? Hindi mo ginawa. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi mo ginawa. Mga nanay, kapag sinabi niyo po sa anak ninyo, anak, magugas ka ng pinggan ha. Ang sabi ng anak mo, opo, nanay. Ikaw naman, nanay, na malengke, amen po ba, nagluto, naglaba, tapos nung kakain na kayo, wala kayong kakainan. Kasi yung anak mong inutusan, hindi nagugas ng pinggan. Ano ba sasabihin mo doon sa anak mo? Ay, anak, ang bait-bait mo. Tuwan-tuwa ako sa'yo. Bibigyan kita ng cellphone. Hindi ka kaya magwala. At, tawag dito, maglupasay. Sabihin nyo, pagod na ako, naglaban na ako, nagmalengke na ako, nagluto na ako. Paano tayo kakain? Kaya nakita ko yung isang post sa Facebook. Kakain na tayo! Tontuwa yung mga anak, ano? Amin po ba? Tontuwa yung mga anak kasi kakain na. Pag upo nila, binigyan sila ng nanay nila, yan, dahon ng saging. Di ba? Dahon ng saging, di ba? Sabi, nanay, bakit daw ng saging? Di naman kayo marunong maghugas ng pinggan para pagkain ninyo, tapon nyo na lang. Tapos ginawang ibang version yun. Amin po ba? Kain na! Lapitan niya, pati asawa, lumapit. Amin po ba? Hindi rin marunong maghugas ng pinggan yung asawa. Kakain na tayo. Amin. Nay, pinggan po. Nag-utos pa yung anak. Nay, pinggan po, pakiabot. Anong ginawa ng nanay? Inabutan ng plastic. Yan. Nanay, bakit plastic? Dyan, para pagkatapos nyo kumain, tapon nyo na lang sa basurahan. Kasi masakit, di po ba? Yung nag-utos ka pero hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo ginawa. Hallelujah? So, ibig sabihin, all of us, lahat po tayo na naririto ngayon, merong ipinapagawa ang Panginoon sa atin. Merong hinahangad ng Panginoon sa atin. May hinahanap ang Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Kaya sabi na sa Matthew 25 verse 45, kung magkagayon sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, niyamang hindi nyo ginawa sa maliliit na ito ay hindi nyo ginawa sa akin. Once pala na hindi natin nagawa yung mga bagay sa mundong ito, hindi po natin yan lahat ng hindi natin ginagawa at lahat ng ginagawa natin, hindi natin ginawa sa kung sino man.
ginagawa natin yan at hindi natin ginagawa yan sa Panginoon. That's why we need to be careful. Kailangan po nating maging maingat. Lalo na po tayo na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Sabi nga po, ang lahat daw hindi pa nakaalam ng katotohanan, walang pananagutan. Amen? O sabihin niyo po sa akin na, ay sayang, sana hindi na ako nakapakinig ng salita ng Diyos. Para wala akong pananagutan. Oo, wala ka ng pananagutan kasi diretso ka ng hatulan. Amen? Kasi wala kang napakinggan salita ng Diyos. Paano ka mananampalataya? Gusto mo ba yun? Pero lahat ng mga nakapakinig at tumanggap ng salita ng Diyos, meron ng pananagutan. Anong pananagutan natin? Pananagutang sumunod. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ngayong nandito kayo, kahit kaunti lang mapapakinggan yung salita, meron na kayong pananagutan sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi niyo ulit, meron ka ng pananagutan. Walang taong walang pananagutan ngayon sa atin. Hallelujah! We all have responsibilities. Lahat tayo may responsibilities. Amen? Kaya nga, sabi ko nga parang mas maganda na yung mga anak na nauutusan, kapag nautusan kayong ng nanay, ng magulang ninyo, meron na kayong pananagutan. Pananagutang sumunod. Whether you like it or not, you have to obey. Hallelujah. Kahit sa mundong ginagalawan natin, bakit tayo sumusunod sa barangay? Amen po ba? Kapag sinuway natin yung barangay, amen po ba? Pag sinuway natin yung utos ng barangay, hindi lang pala sila yung sinusuway natin. Ang sinusuway natin ay ang Diyos. Bakit? Kasi ang ginagawa natin sa barangay, hindi natin ginagawa lang sa barangay. Ginagawa natin para sa Diyos. Kaya kung masunurin ka sa barangay, masunurin ka na rin sa Diyos. May tao? Hallelujah? Amen? Naintindihan po ba natin? Di ba, mga namamasukan, tao lang tayo. Minsan nagre-reklamo kayo, di ba? Lalo na pagpagod na kayo, utos ng utos. Ang dami-dami inuutos. Amen? Hallelujah! Kahit na amo, yung halimbawa nasa department store, minsan yung mga sales lady ang susungit, di ba? Kasi siyempre, ang sakit-sakit na ng legs nila. Maghapon nakatayo, di ba? At tapos kaya kapag may tumingin ng t-shirt, ma'am, ano po yan? Sale yan. 70%, 50%. Tapos, ikaw naman na namimili, halukay ka lang ng halukay ng ganyan. Amin po ba? Kasi tutupi nila yun eh. Tapos ikaw naman, titingin ka lang. Kasi babagsak, ay, hindi ako bibili. Alam niyo po ba kung gaano kasakit doon sa sales lady na, hindi ka naman pala bibili. Hinalukay-halukay mo pa. Tama! Sa totoo lang. Aminin ninyo, sasakit din ang loob ng sales lady. Pero tandaan mo, kaya ka naging sales lady, yun ang trabaho mo. Taga-tupi. Hallelujah? Kapag kumakain po kayo sa McDonald's, sa Jollibee, sa Chowking, amen po ba? Alam niyo po ba na may mga customer talaga na makalat? Aaminin ko po sa inyo, kumakain din ako sa McDo, sa Jollibee, pero pag kumakain po kami, nililigpit po namin. Parang kakaunti lang nagliligpit dito. Meron namang meron namang taga-serve. Trabaho nila yun eh. Yes! Pero, kapag tinulungan mo siya na magligpit, di po ba, hindi mo yun ginawa para sa kanya. Ginawa mo yun para sa Panginoon. Kaysa ulit-ulitin, nakakain kayo sa Jollibee, sa McDo, bago kayo umalis, iligpit po ninyo. Hindi naman kailangan hugasan. Mas maganda nga, pumunta ka dun sa hindi ka naman papayagan eh. Pero yung iligpit mo lang, ayusin mo lang, Diba, totoo lang, may mga kumakain na pagkatatayo lang sila, nakakalat, yung nakatumba na ganyan yung inuman ng soft drinks, tama. Lahat ng ganon, magsabi ng amen.
Pag ganyan ang ugali nyo, hindi kayo pwede sa Korea. Sa Korea po, pag kumain po kayo, kasi wala namang Jollibee doon, ang meron doon ay Burger King. Pag kumain po kayo sa restaurant doon, especially kapag pumunta kayo sa lugar na kung saan maraming sundalo, nakalimutan ko yung lugar nila. Lahat ng restaurant doon, tinatawag na self-service. Kayong kukuha doon sa mismong counter, pagkakain mo, iniligpit mo yon, paghihiwalayin mo yung kutsara, yung baso, tsaka yung pinggan, paghihiwalay mo. Ang hindi mo lang gagawin, yung magpunas ng lamesa. Amen? Dito sanay tayo Tayuan lang ng tayuan, tapos bahala kayo, meron namang ano dyan. Tama? Hindi mo ginawa. Ang sabi ng salita ng Diyos dito, nagutom ako, hindi mo ako pinakain. Sorry po sa mga kapitbahay namin na wala na palang isasaing, hindi ko alam. Masaya tayo kapag may sinasaing tayo, pero hindi natin alam, yung kapitbahay natin, wala na palang isasaing. Amen? Pero karamihan sa atin, aminin natin, lahat ba tayo, nagtatanong ba tayo sa kapitbahay, may isasaing po kayo ngayon? Meron bang nagtatanong? Wala. Wala. Wala po. Bagkus ito ang tanong natin. Anong ulam niyo? Alam niyo kung bakit siya nagtanong ng anong ulam niyo? Hihingi. Tama ba? Tama? Totoo. Imbis na tayo ang magbibigay, kasi alam niyo tayo mga tao, ganyan tayo. Tama? Mas more on ganyan tayo kaysa sa ganyan. Hallelujah. Pero sabi ng Panginoon, amen po ba, time will come, sisingilin tayo ng Diyos. If we will not do these things, ang sabi ng Panginoon, amen po ba, kaya sabi doon sa 24 verse 3, Panginoon, sabihin mo sa amin, kailan darating ang mga bagay nito? Ang problema, mga minamahal ko, hindi natin alam kung kailan darating. Pero ngayon, salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi alam na natin ang gagawin natin. Hindi ba natin alam kung kailan darating ang Panginoon? Hallelujah. Alam niyo po, may mga tao din po na hindi kumakain kung hindi po inaalok. Pero meron naman talagang makapal na hindi pa inaalok, kumakain na. Tama? Iba-iba ang ugali natin Hallelujah! Ano ba gusto niyo doon sa dalawa? Yung aalokin munang kumain, bago kumain, o yung hindi pa inaalok, kumakain na? Nasaan po ba kayo doon? Yung nagmamatsyag ka muna, amen, aalokin kaya ako nitong kumain. Kasi may mga ganyan yung halimbawa, makikita kumakain, tatabi siya. Alam niyo na, di ba? Alam niyo na pag tumabi siya, pag tumabi, kumukuha kagad. Amen? Pero meron nung tumatabi na, kahit alukin mo, kain ka. Hindi, thank you, salamat, busog pa ako. Pero sa totoo lang, pigil na yun. Gusto na niya. Tama? Kaya doon sa pinapag-aralan po natin sa umagang ito, the Lord is asking for us. Amen. Tinuturuan tayo ng Panginoon ngayon na when you will do the things which the Lord God have commanded you. Kailan ba natin gagawin daw yung bagay na ipinapagawa ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin? Kasi yung mga bagay na kung titignan po natin, kung kayo po ba'y ininyayahan, isa kayo doon sa inimbitahan ng may-ari na nagkaroon ng piging. Halimbawa, busy kayo. Attend ba kayo o hindi? Halimbawa, dumating sa pagkakataon, ngayon ang handaan. Pero meron kayong emergency ngayon na lakad. Pero ngayon, inimbitahan ka na noon pa. Ngayon,
Dumating na yung araw ng handaan niya. Pupunta kayo o hindi? Meron tinatawag na pamimili. Mamimili ka, you have a choice. Pupunta ba ako o hindi? Sabi ko nga, Lord, hindi mo sila pinagbigyan ng excuse nila na sinabi nila na meron silang, sasabihin natin na maintindihan ako ng Panginoon kasi bagong kasal naman ako, siyempre honeymoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Noon pa kita inimbitahan eh. Kung importante ako sa'yo, kahit na may emergency ka pa ngayon, paglalaanan mo ako ng panahon. Tandaan po natin, hindi basta-basta ang nag-imbita sa'yo. Ang nag-iimbita sa'yo ay ang Panginoon. Imaginin mong mabuti, kailan ka ba inimbitahan ng Panginoon? Matagal na. Amin po ba? So long. Ang tagal ka nang inimbitahan ng Panginoon, matigas lang ang puso natin. Hallelujah. Kaya nga meron ilan sa atin, ang tagal bago nakakilala sa Panginoon, ang tagal bago naglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi ang tagal mag-reply. Amen? Yung nag-text sa'yo, wala kaming pansaing. Nung nag-reply ka, hapunan na. Ay, nakalimutan ko. Ngayon ko lang nabasa ang text mo. Hala, nakalimutan mo na. Hindi na siya nakapag-almusal, hindi pa siya nakapagtanghalian, hapunan na. O diba? Minsan ganyan tayo, maging sa Panginoon. Kaya dito, ang sabi ng Panginoon, the day, the hour. Amen po ba? That time of the Lord, na pagdating niya, hindi natin alam kung kailan. Kaya kung hindi po natin mapaglalaan ng pansin lahat ng iniutos, lahat ng mga bagay na nais ng Panginoon sa buhay na kailangan natin gagawin. Kailan natin tutuparin? Kaya nung sabi ng Panginoon, Matthew 7:22, Mateo Kabanatang 7:22, ang sabi po ng Panginoon, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, hindi baga nagsipagmula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Maaring sasabihin po natin, once na dumating yung tinatawag na kahatulan, na ibaba ng Panginoon sa atin, maaring isusumbat na natin sa Panginoon, nanghula rin kami, nagpagaling din kami, nangaral din kami. Pero ang problema nga, hindi mo ginawa yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. You did not do it. Hindi mo ginawa. That's why, let us really open our hearts. Amen? Kung may mga hinanakit man tayo, may mga galit man tayo, may tampo man tayo, kalimutan na po natin yan. Kasi hindi yan ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Paano kung yung kagalit mo, yung katampuhan mo ang may gutom ngayon at walang maisuot? That's why, buksan natin yung puso natin sa kalooban ng Panginoon. Matthew 11:24 o 22 and 24. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit na magpapaumanian ng Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa sa inyo. Datapwat sinasabi ko sa inyo sa 24, higit na magpapahumanian ang mga na ang lupa ng Sodoma sa araw ng paghukom kaysa sa inyo. Alam niyo kung bakit ang Tiro at Sidon at Sodoma ay nababanggit sa atin sa talatang ito? Dahil kahit na ito pong yung mga lugar na binanggit sa inyo, si Tiro at Sidon, Sodoma at Gomora, sobrang sasama ng mga yan. Sa Tiro at Sidon, alam niyo po ba yung mga tao doon? They are eating human flesh. Kinakain po nila laman ng tao. Ganun po sila. Kapag hindi ka nila type, sa lugar nila, kakainin nila yung laman mo. Papatayin ka nila at kakainin nila. Sa Sodoma at Gomora, ano po meron sa Sodoma at Gomora? Sa Sodoma at Gomora, lalaki at lalaki, babae at babae. Amen po ba? They are really sinners. Amen po ba? Pero, ang nakakatuwa sa kanila, when the Lord
nung ang Panginoon ay nagsugo sa kanila ng propeta para sila'y pangaralan at para sila po ay alukin ng Panginoon na magsisi at manumbalik sa kanila, ano nangyari? Ano nangyari sa Sodoma at Gomorrah? They confessed. Tiro at Sidon, anong nangyari? They humbled before the Lord. Ang Nineveh, anong nangyari? Pinangaralan sila ng Panginoon through the prophets. Jonah, bumalik sila sa Panginoon. Church, amen. Nawa sa buhay din ng bawat po sa atin, dumating sa pagkakataon na makapagsisi rin po tayo at manumbalik sa Diyos. This is really the time. Ang nais ng Panginoon sa atin kasi minsan, mas nauuna sa atin ang galit. Mas nauuna sa atin yung mga bagay na nararamdaman natin. Kaya hindi natin magawa sa ating kapwa. Dati nga, nung ako ang walang pagkain, di rin ako binigyan niya. O kaya ngayon, nung may pagkain ka, ingit mo pa siya, no? Amen. Ganun ba? Amen? Nung bumili siya ng halo-halo, takam-takam ka dun sa halo-halo niya. Wala kang pera, hindi ka man lang niya pinatikman kahit isang kutsara. Ngayon ikaw ang may pera at ikaw ang nakabili ng halo-halo at ang sabi nung dating bumili ng halo-halo, patikim naman ng halo-halo mo, masarap. Bibigyan mo ba siya o hindi? Di ba? Manigas ka nung ikaw ang meron, hindi mo ko binigyan. Ngayon ako naman ang meron, yan, tumakam ka. Pero tandaan mo, hindi mo ginawa yan sa Kanya. Hindi mo ginawa yan sa Panginoon. God is removing dirty things. Kailangan maalis yung mga bahagi na umahadlang, nagiging sagabal. Sabi sa Matthew 12:36, Mateo, Kabanatang 12, talata po'y 36, sinasabi ko sa inyo ng bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao, ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. That's why, lahat ng mga chismosa, ingat-ingat tayo kasi sabi ng salita ng Diyos, lahat daw ng lumabas sa bibig natin, ipagsusulit natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen? Alam niyo yung dila natin, maliit lang yan, pero pag kumatiyan, marami sinasabi. Tama? Hallelujah? Sabi nga buti pa daw yung barko, kaliit-liit lang ng manibela, ng timon, pero naipapaling ang napakalaking barko. Pero alam niyo po yung dila natin, ang liit-liit lang yung bahagi ng ating, yung dila po natin, pwede po yung lagi nakasara. Amen? Pero alam niyo po ba na sino mas makapangyarihan? Labi o dila? Alam niyo po ba mas makapangyarihan ng dila? Alam niyo kung bakit? Kapag gusto niya magsalita, si labi bumubuka. Magsalita nga po kayo na hindi bumubuka. Sige nga po. Kaya? Hindi. Once na gumalaw ang dila ninyo, bumubuka yung bibig. Tama? Hallelujah! Bumubuko lang ang bibig natin na walang nagsasalita kapag tulog. Amen? Hallelujah! Pero sabi dito, everything that will come out from our lips. That's why, instead of telling curse, imbis na sumpa yung ilalabas natin sa labi natin, ilabas natin pagpapala. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, gawin mo ang sinasabi ng Panginoon. Kaya ngayon, paano kung halimbawang galit ka dyan sa katabi mo? Galit na galit ka sa katabi mo. Ano gagawin mo? Tandaan mo, lahat ng gagawin mo sa Kanya, ginagawa mo sa Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon, pero yung puso mo kumakabog. Ayoko talaga itong katabi ko. Di ko talaga type itong katabi ko. Amen. Hallelujah. Pero kailangan natin maintindihan. Hallelujah.
kailangan natin maunawa ang mabuti. Matthew 24:36. Amen po ba? Mateo 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So the judgment, kung ganito yung mangyayari, pinapaunawa lang sa atin ng Panginoon. That's why it is important for us to do everything. Gawin ang lahat ng nararapat, gawin ang dapat, gawin ang naaayon sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Because there is judgment. Kaya nga sabi ng Panginoon, okay, paghiwalayin ng tupa sa kambing, ilagay ang mga tupa sa kanan. Matthew 25, verse 31 to 46, yan po yung nakalagay. Amen po ba? At yung mga kambing ilagay sa kaliwa. Amen. Kaya sinabi ng Panginoon, eto na yung ginawa ninyo. Amen. Kaya di ba, pagdating ng daw pag-uko, meron tinatawag ng malaking projector. Tatawagin tayo isa-isa. Amen. Walang lulusot. Hallelujah. O, eto na yung ginawa mo. Sister Jenny, tumayo ka. O, eto na. Ang naging buhay mo, ayan. O, yan. Sumakay ka ng jeep. Amen. Hindi lang umusog yung katabi mo, nagalit ka na sa kanya. Yung ginawa mo yung sa katabi mo, sa akin mo yan ginawa. Amen. Si sister na nandun naka-blue, hindi ka nagbayad sa pure gold, kumuha ka na sangdilata. Amen. Ginawa mo yan sa akin, hindi sa kanya, sa pure gold. Pagdating ng araw, may ganun. May television, may malaking projector. Lahat ng ginawa natin, yun yung tinatawag na pagsusulit. Ang problema, hindi natin alam kung kailan ito darating. Kasi kung alam lang natin, magsisisi tayo ngayon kung bukas ito darating. But the problem is, we do not know. The question is, ano ba gusto natin? Mapunta tayo sa gawing kanan o mapunta tayo sa gawing kaliwa? Saan yung gusto? Kanan, kaliwa? Pag napunta kayo sa kaliwa, yun po yung mga kambing. Amen, na walang ginawa kundi penge. Oh, hallelujah. O pupunta kayo dun sa kanan. Alam niyo po ba yung kanan? Ito po yung mga tupa. Ang tupa po, kahit dalhin mo na sa patayan, hindi yan umaaray, hindi yan dumadaing, hindi yan sumisigaw. They're so humble. Pero sa totoo lang, dyan tayo nahihirapan. Mahirap gawin po iyan. Hallelujah. And all of us, according to what we have heard, sabi dito, all nations will face the judgment of God. Lahat po tayo. Walang lahi, walang anumang wika, lahat ng bayan, lahat ng bansa ay haharap sa paghatulan ng ating Panginoon. Tignan po natin, Revelations chapter 20, verse 11 up to 13. Pahayag 20, 11 hanggang 13, sabay-sabay, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, at sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, at nakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ng ibang aklat, at siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. So every dead, hindi lang yung mga living, kahit lahat ng mga nangamatay, sabi doon, ay ibabalik ng Panginoon para hatulan niya. Kaya maliwanag, mga minamahal ko, na ang kamatayan hindi po katapusan. Amen. Pag namatay ang isang tao, maghihintay at maghihintay pa rin siya ng tinatawag na kahatulan ng Panginoon. Don't worry. Kapag namatay po kayong masama, hindi naman kayo dediretso pa doon sa impyerno. At kung kayo'y mabuti, walang dumidiretso din sa langit. Huwag kayong maniwala na kinuha na siya ng Panginoon. Hallelujah. Wala po. Walang sinabing ganyan sa Biblia.
lahat po ay magre-rest in peace. Lahat ng mga mananampalataya ni Kristo na mamamatay po ay magkakaroon ng kapahingahan. Hindi pa po siya pupunta sa langit. Dahil meron pang kahatulan, judgment. Kung ikaw ay namuhay na mananampalataya at namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ang hatol ng Panginoon sa iyo, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kung ikaw ay nabuhay dito sa lupa, yung sa tulad ng sinabi kanina, nagutom ako, hindi mo ako pinakain, nahubaran ako, hindi mo ako dinamtan, nagkasakit ako, nabilanggo, hindi mo ako dinalaw. Ano sabi nila? Kailan ka nangyari yan? Lahat ng ginawa mo sa pinakamaliit mong kapatid, ginawa mo yan sa akin. Kung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, ginawa mo yung mabuti para sa Panginoon. Pero kung gumawa ka ng masama sa iyong kapwa, ginawa mo masama yan para sa Panginoon. That's why today, pinagpapasya lang tayo ng Panginoon. Kailangan natin gawin yung gusto at ninanais ng Panginoon sa buhay ng baso sa atin. Tignan niyo po, sa Matthew 25 verse 40. Matthew 25 verse 40. Sumagot ang hari, sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito, sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. The Lord Himself, ang Panginoon mismo ang nagsasabi, ano man ang mga bagay na ginawa mo sa pinakamaliit na ito, ginawa mo ito para sa akin. Church, ngayon, ang nagiging katanungan, bakit nga ba maraming mga mananampalataya o maraming mga tao, hindi nila ito magawa? Tanong, kaya ba natin gawin yung ipinapagawa ng Panginoon? Kaya ba natin? Kaya. Ang tanong, gagawin ba natin? Yun ang tanong, di ba? Yun ang sasagutin natin, gagawin ba natin? Kaya, kung sa kaya, kaya. Kaya ba nating magpakain ng nagugutom? Kaya. Kaya ba nating magbigay ng damit sa mga hubad? Kaya. Kaya ba nating dumalaw sa mga may sakit? Kaya. Ang tanong, gagawin ba natin? Yung tinatawag na magkakaroon ba tayo ng pagtupad, paggawa? Amen po ba? That is really the problem. Bakit? Sabi dito, ang isang dahilan kung bakit daw hindi kayang gawin ng tao yung bagay na ipinapagawa ng Panginoon, 2 Thessalonians 1, 7, 8, and 9. Ikalawang Thessalonica, 7, 8, at 9, sabay-sabay. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagkakapahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel na kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na magigiganti sa hindi nagsisipagkilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan, kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Bakit daw hindi magawa ng isang tao? Kasi wala silang tunay na pagkilala sa Diyos. Kung hahanapin natin ang Diyos, nasaan ang Diyos? Where's God? According to what we are studying now, where is God? Nasaan ang Diyos? Andun, sa building, gumagawa, ayun, no? Nagsisimento. Nandun? Nasa SM, South mo, nagpapalamig? According to what we are studying, nasaan ang Diyos? Ha? Tignan mo yung katabi mo, nasa Kanya. Kaya kung ano man ang gagawin mo dyan sa katabi mo, ginagawa mo sa Diyos. Hallelujah. Kaya, kung may galit ka sa katabi mo, hindi ka nagagalit sa katabi mo. Galit ka sa Diyos. Amen?
Yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi wala tayong pagkilala. Sabi doon, hindi sila nagsasalita sa Ebanghelyo, hindi sila nagsisikilala sa Diyos. I'm not saying, hindi ko sinasabi na yung katabi mo, Diyos. Pero tandaan mo, katulad ng sinasabi natin, ano man ang gagawin mo sa katabi mo, sa kapwa mo, ay ginagawa mo sa Diyos. Kaya nung sinabi ko sa iyo, nasa ng Diyos, nasa katabi mo. Hindi siya Diyos. Pero ano man ang gagawin mo sa Kanya, hindi mo ginawa para sa Kanya, ginawa mo para sa Diyos. Hallelujah! Revelations 21 verse 8. Pahayag 21:8, sabay-sabay. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi nananampalataya, at sa mga kasuklak-suklam, at sa mga mamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nadiningas na apoy, na asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Secondly, kung bakit ang isang tao hindi niya magawa yung ipinapagawa ng Panginoon sa kanya? Because they are positive. Hindi positibo sa AIDS, hindi positibo sa COVID-19, positibo sa kasalanan. Amen? Ano po ba yung kasalanan na sinasabi sa Galatians chapter 19 verse 21? Inggit, paninibugho, galit. Amen? Amen? Buksan nga po natin, Galatia 5:19-21. Galatia 5:19 hanggang 21. Sabay-sabay po tayo. At hayag ang gawa ng laman sa makatwid bagay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtataniman, pagtatalo, paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, magkakapagbahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilihan, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay nito ay walang ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. We are filled with sin. Positibo tayo sa kasalanan. Mas marami yung kasalanan sa atin. Tandaan po natin, lahat po tayo naging alipin ni Satanas. Lahat tayong mga tao naging alipin ni Satanas. Opo, marunong tayo umibig. Pero mas nananaig sa atin ang gawa ni Satanas. Bilangin niyo po yung ginagawa niyo sa isang araw. Ano po mas maraming ginawa ninyo? Mabuti o masama? Magugulat po kayo. Parang mas marami pa yung ginawa nating masama kaysa sa ginawa nating mabuti. Amen? Kasi mas nananaig yung makalaman natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ito yung mga gawa ng laman. Kaya hindi natin magagawa. Kung may mapaninibugo, magagawa mo bang mahalin ang kapwa mo? Kung may galit ka, mamahalin mo ba yung kapwa mo? It is impossible. It is impossible. So, kaya hindi mo pala nagagawa kasi because you're positive. Positive in sin. Hallelujah? Pero kung itinataboy mo yung kasalanan, amen po ba sa iyong buhay, kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Hallelujah. So the reason why we fail, amen po ba, to do. Ito yung pangatlo, Marcos 14:3 hanggang 8. Marcos 14, verse 3 hanggang 8. At samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na ketongin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng ungwentong nardo na totoong mahalaga. At binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kanyang ulo. Datapwat may ilan sa mga nanggagalit sa kanilang sarili na nagsipagsabi,
Ano ang layo ng pag-aaksayang ito ng ungwento? Sapagkat ang ungwentong ito ay may pagbibili ng mahigit kaysa 300 denaryo at may bibigay sa mga duka at inupasalan nila ang babae. Hanggang doon na lang muna po. Di ba? Yung babae, lumapit sa ating Panginoong Yesus, may dalang mamahaling pabango. Actually, ang halaga po ng pabango na yon ay 1 year. 1 taong sweldo. So, ibig sabihin, kung ikukumpara natin ngayon, magkano ba 1 taong sweldo ninyo? Yung mga nagtatrabaho sa SM, sabihin na natin 15,000. Their salary is 16,000. Sabihin na natin 20,000 kada buwan. So, times 12. Amin po ba? So, 240,000 pesos. Tama? So, yung halaga ng pabango na yon, 240,000. Hallelujah! Sino ang gusto ng 240,000? Yung iba, plastic, ayaw daw nila. Pag nagbigayan dito ng 240,000, sila naman ang nasa una sa pila. Sino ang gusto ng 240,000? Pero pag binigyan kayo ng 240,000, sabi ng Panginoon sa inyo, ibigay mo sa akin. Ibibigay niyo ba? Bibigay niyo? 240? 240 pesos. Hallelujah? Baka hindi 240,000. Baka 240 pesos, pwede. Pero 240,000? 1 taong sweldo. Sino na po dito nakapag-offering ng 1 taong sweldo? Di ba nakakalungkot? Wala pa? Amen? Wala pa. Half-year na sweldo. 1 quarter na sweldo. 3 buwan. 1 buwang sweldo. 1 araw na sweldo. Kalahating araw na sweldo. Di ba? Mahirap. Paano kaya yung 1 taong sweldo? That's why itong lady na ito, tama ba itong gagawin ko? Na ibubusto yung pabango sa Panginoon? Pero, sa palagay ko, para doon sa babae, hindi na mahalaga kung magkano to. Ang mahalaga, ibubusto ito para sa Panginoon. Gagawin ko ito para sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, kung ngayon maraming chismosa, according to what we have heard, maraming chismosa, meron o wala? Meron. Ano ba naman yan? Ang mahal-mahal na pabango, ibinuhos lang. Sana ipinagbili. Chismosa. Hallelujah! Ginugulo yung babae. Sometimes ganyan tayo. Maraming pumipigil sa atin kung bakit hindi natin magawa ito para sa Panginoon. Kapag gusto mong gawin sa Panginoon, gawin mo na! Hallelujah! Kapag ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, nararamdaman mo, itong gagawin ko ito para sa Panginoon, gawin mo na! Huwag ka na magdalawang isip. Hallelujah! Nung nagpunta po ako sa Bible school para mag-aral, ang sabi po ng pastor namin, sigurado ka na ba? Sigurado na ako, pastor. Sigurado ka na ba? Sigurado na ako, pastor. Nung pagdating ko po sa school, ng Bible school, lahat ng mga estudyante nagpatotoo. Tinawag daw sila ng Panginoon. Tinawag po ako ng Panginoon. 1 araw po, natutulog po ako ng tanghali. Narinig ko po ang tinig ng Panginoon na sinabing, sumunod ka sa akin. Maglingkod ka sa akin. Kaya po nandito po ako sa Bible School, palakpakan. Yay! Ganun yung mga tao, yung mga kaklase namin. Sabi naman ng isang araw po, sabi ng pastor namin, tinatawag ka ng Panginoon, magpastor ka. Kaya nandito po ako ngayon, palakpakan na naman kami. Nung nakalahati na po kami ng taon, lahat po na nagsabing tinawag sila ng Panginoon, wala na. Nasaan na po sila? Nag-quit na po sa Bible School. Sa sobrang hirap ng Bible School. Talagang wala na. Nagtanungan na kami, 32 tayo. Ilan na lang tayo ngayon? 12. Isa na po si Sister Rosa umalis. Tanungin niyo po siya, isa siya sa 32. Sabi niya sa akin, sa pamilya, isa na nga magpapastor. Ako mag-abroad, ikaw magpastor. Umalis po siya. Sabi ko, yun ang gusto mo. Di sige, bahala ka. Yung pinsan po niya, meron po yung pinsan, si Rosita. Umalis din. Hallelujah.
Kung sino po yung mga, may kaklase po kami, siga-siga, parang hindi seryoso sa pagpapastor, yun ang natira. Sabi ko nga po sa inyo, meron kaming kaklase, 1 taon kami na nag-aaral, sabi niya sa din namin, aalis na po ako, magpapastor na po ako. Sabi niya, wag muna ituloy mo, hindi, magpapastor na po ako. Umalis. After 1 taon, bumalik. Bakit nandito ka? Wala na po akong mai-preach, pastor. Bumalik. Kasi alam niyo po, maraming hadlang. Kabul gusto natin gawin ito sa Panginoon, maraming hadlang. Maraming sagabal. Yan lang pananambahan natin. Tignan niyo po, kapag nananambahan kayo, kung kailan kayo aalis, tsaka may aberya. Amen. Hallelujah. Tama? Yung inimbitahan namin na si Tintin na bulag, sabi niya, sisimba siya ngayon. Ano nangyari? Inimbitahan ni Kapitana. Kaya hindi po siya nakasimba ngayon. Di ba? Ganon gumawa ang dyablo. Na lalo na kapag gagawin mo para sa kanya, hahadlangan ka ng dyablo. Ang tanong, papahadlang ba kayo? Hallelujah. Paano kung halimbawa, papunta ka na sa church, pinaplansya mo yung damit mo, nasunog? Nasunog. Nasunog na. Ayoko na magsimba. Sunog na yung ano ko. Tama? Hallelujah. Naikwento ko na po sa inyo, di ba? One time, nung hindi pa po ako pastor, sa sobrang pagmamadali ko sa papunta sa church, amin po ba, sumakay ako ng tricycle papunta sa church, basa yung brief ko. Nakapantalon ako, sabi ko, bakit bakat yung basa? Sa sobrang pagmamadali, sabi ko, babalik pa ba ako o hindi? Alam niyo po ba na natuyo na lang yung brief ko sa katawan ko? Hindi na ako bumalik. Kasi pag bumalik ako, wala na, late na ako sa church. Nangyari po sa akin yun. Hindi ko na po ikinakahiya eh. At least tumuloy ako. Amen po ba? Kaysa naman dahil lang sa basang brief, hindi na ako dadalo. Pastor, marumi yung brief mo. Nalaban na, kasi nalaban na napaliguan na Amin po ba? Nagpalit naman po ako ngayon. Hindi ko na suot yung brief na yun noon pa Napalitan ako. We need to seek the Lord. Maraming ahadlang sa atin. Maraming sagabal sa daraanan natin kung susunod tayo sa Panginoon. Pero huwag kang papahadlang. Gawin mo ang ipinapagawa ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Kung may talentong ibinigay sa iyo, kahit isa lang yan, gamitin mo para tumubo. Hallelujah. Ang masama, may talento ka nga. Alam niyo, minsan yung puna ng puna, yung pangit-pangit naman ng boses, tapos backup singer. Ikaw magandang boses, ayaw mo mag-backup singer. Hallelujah. Pintas ka ng pinas. Ba't naman ganun yung nag-opening prayer? Amen po ba? Marunong ka, di ikaw mag-opening prayer. Hallelujah. Ba't ganyan naman mangaral si pastor? Di ikaw na ang pastor. Pwede. Hallelujah. Amen. Pwede. Ang problema lang, taga-puna ka lang. Hindi ka kumikilos. Ang kailangan natin, kumilos. Sabi mo nga sa katabi mo, kumilos ka para sa Panginoon. Hallelujah. Matthew 23. Verse 3 hanggang 5. Sabay-sabay, lahat nga ng mga bagay na iyo'y kanilang ipinag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapat huwag kayo magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Oo, sila'y nangagbibigkis na mabibigat na pasan at may hirap na dalhin at ipinapapasan nila sa mga balikat ng mga tao. Datapat ayaw man lamang nilang kilusin ang kanilang daliri. Datapat, ginagawa nila ang lahat ng kanilang gawa upang makita ng mga tao, sapagkat magpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya at magpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. Ito yung sinasabi Huwag kayong gagaya sa mga Pariseo, sabi nila. Sabi ng Panginoon, gumagawa lang sila para maging sikat, para maging kilala. Hindi po. Tandaan po natin, anything and everything that we will do,
we will do it for the glory of God. Gagawin natin para sa kalwalatian ng Diyos. Amen? Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot magkamali. Kasi walang perpekto. Amen? Ako minsan, pumapalpak din ako sa pagkanta. Amen po ba? Hindi lahat ng pangangaral ko, amen po ba, talagang pulido. Sometimes may mga nakakalimutan akong verse. May nagkakamali akong verse. Minsan, nabibigay ako sa inyo, napupuna yun. Mali yung verse na naibigay ni Pastor. Hindi masamang magkamali. Kasi tao tayo. Amen? Pero ang maganda, kahit na nagkakamali tayo, gumagawa tayo ng paraan. So church, lastly, bago tayo magtapos, ang isang tao, kung bakit hindi niya nagagawa ang isang bagay, because of unconcern and selfishness. Walang malasakit. Walang nararamdaman na malasakit sa iba, sa kapwa. But if we have that kind of heart, kung merong ganong klase tayo mga puso, darating ang araw, mararamdaman natin, masaya tayo kung ginagawa natin ito para sa Kanya. Amen? Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. But I tell you, umpisahan na natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Walang nasasayang. Everything that we are doing, lahat ng bagay na ginagawa natin yan para sa Panginoon. Pumalpak man tayo, it's okay. Naintindihan tayo ng Panginoon. Ang masama, wala tayong ginagawa para sa Kanya. Sabihin nga natin sa katabi natin, gumawa ka para sa Panginoon. Amen. Huwag nating hayaan na wala tayong magawa para sa Kanya. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. At idalangin natin, Lord, kung ano man ang mga bagay na pinag-uutos mo sa akin, hindi mo nawa madatnan ako na mahatulan ng kaparusahan, kundi mahatulan mo ko sa buhay na walang gan. As we shout, Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon o Diyos, ang tunay na nag-uutos sa amin at anuman ang mga bagay na ginagawa at gagawin po namin, Panginoong Diyos, ay magagawa namin sa kapurihan ng iyong pangalan, sa kapurihan, Panginoong Diyos, ng iyong mga salita. At ikaw lamang po ang mga hinahangad namin, nagkikilos at lubos na mangunguna at gagabay sa buhay ng basa mo sa amin. Panginoon, marami kang ipinapagawa sa amin and all these things, O God, Father God, ay hayaan mo matupad namin, hayaan mo mapagkatiwalaan kami sa maliliit na bagay, o mapagkatiwalaan kami sa mga talento na ipinagkalo mo sa amin. Ano man ang imbitasyon na ibinigay mo sa amin, hayaan mo, Ama, na kami naroon, Panginoon God, at gagawin namin ang lahat ng bagay na iyon para sa kapurihan ng iyong pangalan, para sa kapurihan, Panginoong Diyos, ng iyong kadakilaan, Panginoon God. Ikaw ang manwalhati sa buhay ng basa ko sa amin, Father God, na hindi mo masasabi, hindi namin ito nagawa, kundi darating ang araw, God, sasabihin mo sa amin, ginawa mo ito para sa akin, Panginoon. Hayaan mo, Ama, na magawa namin ang lahat para sa iyo. Magawa namin ang lahat, Panginoong Diyos, sa kapurihan mo, Panginoong Diyos. At pagwayaan na magkaroon kami, Panginoong God, na makasarili at mapagpahinmabaw, Panginoong Diyos, na pananampalataya at paglilingkod. At ikaw lamang, O Diyos, ang maghari at lumalaw sa buhay ng basa sa amin. Sa iyo lamang namin itinitiwala ang lahat at naniniwala kami ng lahat ng mga salita na naririnig namin, mga salita na tinanggap namin, mga salita, O Diyos, na siya napakinggan po namin, Panginoon God. Kaya ang Ama, ito isang imbitasyon. You are inviting us, Lord, to do the things, O God. Mabigyan ka namin, O Diyos, ng marangal at tunay na pagsamba at paglilingkod sa pamamagitan ko ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon Diyos. Huwag mo hayang mga atlang ng kaaway ang manaig sa buhay ng basa sa amin at nananangan kami sa iyong katwiran at sa iyong dakilang kalooban. At ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang lubos at tunay na gagawa sa amin. Maghahari ng lubos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Can we give our special acting to the Lord?
Today po ay meron po tayong child dedication. And can we ask Sister Lunida and Sister Angel? Si Angel po ay i-dedicate sa dito po tayo, harap po kayo sa akin. Amen. Can we ask all the witness to stand up? Yung magiging witness po ng dedication. Asan po yung mga yon? Only one? Si Joelyn? Dito po tayo. Dito po tayo. Si Naida, dito kayo. Angel, harap kayo sa akin. Harap kayo sa akin. Matthew chapter 19 said, Mateo Kabanatang 11, talata ko'y 13 hanggang 15, na magkagayon ay dinala sa kanila ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang kamay sa kanila at ipanalangin. Asinaway sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin. Sapagkat sa ganito ang kaharian ng langit. At ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanila at umalis doon. Ang dedication ay kapasyahan ng magulang. Tandaan niyo po, isipin niyo mabuti. Kapag sinabing dedication, hindi ito kapasyahan ng bata, kapasyahan ito ng magulang. Ano yung tinatawag na kapasyahan ng bata? Ang kapasyahan ng bata ay bautismo. Ibig sabihin, kapag sinabing bautismo, kapag si Angel, siguro magtataka tayo ngayon, bakit ang laki-laki na ng dinededicate? Kasi wala naman po talaga sa edad. Kaya sabi ko sa inyo, ito'y kapasyahan ng magulang. Gusto niya, i-dedicate niya yung anak niya sa Panginoon, kaya nandito kayo. Pero sa edad ni Angel, ngayon siya ay 18. 18 na po si Angel ngayon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Actually, birthday po niya. Pero si Angel, pwede siya magpasya, pastor. Pagkatapos ng dedication, gusto kong magpabautismo. Kanyang kapasyahan yon. Bakit siya magpapabautismo? Kasi nananampalataya ako kay Kristo. So, ibig sabihin, hindi lamang dedication ang gusto niya rin bautismo. Pero ngayon, yung ginagawa natin, kapasyahan ng nanay. Ibig sabihin, si Ate Sinaida o Ate Leonida ang pinagpapasya siya na idinededicate niya yung kanyang anak. At salamat sapagkat narito kayo bilang witness. At pag sinabing witness, kayo yung mananalangin. Mananalangin na itong batang ito, habang siya ay tumatanda, kumikilala siya sa Panginoon. Ibig sabihin, ang trabaho ninyo, ang trabaho ninyo, hindi lang kayo ngayon, hindi lang araw na ito. Ang trabaho ninyo ay ipanalangin siya at samahan siya na maglilingkod sa Panginoon. Naintindihan po ba natin? Okay. Ama namin Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin, Ama, na kalooban mo ang lahat ng bagay at ginagawa namin ito sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Lord, tinatas ko sa iyo si Angel, O God. Itinatalaga ko ang batang ito sa iyong dakilang pangalan. At hayaan mo, Ama, na matuto siyang maglingkod, sumamba, at patuloy naman ang palataya sa iyo. At hayaan mo, Ama, na sa kanyang puso ay manaig ang dakilang kalooban at ang iyong katwiran. Ingatan mo siya, Panginoong Diyos, habang siya'y nabubuhay, kalusugan, spiritual, physical, Panginoong Diyos. At naniniwala kami, Panginoon, na anuman ang mga bagay na itinuturo mo sa Kanya sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw, O Diyos, ay gagawa at maghahari sa Kanya.
Panginoon, sa oras na ito, itinatalaga ko si Angel sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Panginoon, dalahin ko nga po ang mga tumayong witness, lalo na po ang kanyang magulang. Dalahin ko po, Ama, na palaguin mo ang kanyang pananampalataya at magdiwanag sila sa pamamagitan ng iyong mga salita. Na hindi sila naparito lamang para sa dedication, pero naparito sila dahil gusto nilang maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Narito sila para gawin, katulad ng aming narinig, gawin ang ipinag-uutos mo sa amin. Kaya naman, Ama, gabayan mo sila. Kung paano palalakasin mo si Angel, palakasin mo rin ang mga witness na ito. At ikaw, Panginoon, ang maghari at gumawa sa kanila. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, Angel. God bless you. Papalakpan po natin ang Panginoon sa kanyang mga buhay. Amen. Ano na lang. Papirmahan mo na lang isa-isa dun sa lamesa. Thank you po. Meron po bang magpapadedicate pa? Baka merong hindi pa na-dedicate dito, gusto niyo ipa-dedicate ngayon. Pwede po. Meron po ba? Kahit malaki na. Pwede. Meron po ba? Gusto niyo magpa-dedicate ng bata? Wala naman po kayong babayaran. Wala pong bayad. Meron po ba? Wala. Kasi minsan meron silang nagsasabi ng pastor, kailangan po namin ng dedication certificate. Eh, hindi naman kayo na-dedicate. So, kung gusto nyo, magpa-dedicate kayo ngayon. Wala pong problema. Kahit malaki na kayo, pwede. Meron? Wala. Let us continue. Let us all stand. Tayo pong natin tumayo sa oras na ito. Let us pray the Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen! God bless you all. Bless you din na yung tumutunog minsan.
Go